Ito po, sa totoo lang, real talk lang tayo. Ang naniniwala kay Saldico at iba pang nag-aakusa na may kinalaman si Pangulong Marcos sa flood control project or scam ay mga politikong laos, hindi sila nanalo, mga napangakuan, hindi nabigyan ng pwesto, mga gustong makabalik sa gobyerno, hindi makabalik, mga incumbent na mga politiko sa Kongreso at Senado na hindi makaporma at hindi nila alam kung ano ang kanilang posisyon at ngayon inabulgar na sila mayroong kinalaman. Yan lang ang naniniwala sa akusasyong si Pangulong Marcos may kinalaman sa korupsyon. Pangalawa, mga vlogger at mga media, lalo na po yung mga vloggers, yan ay for views and subscriber only. Kasi pag binabanatan nila si Pangulong Marcos, pinaniniwala at nililin lang nila ang mga tao na korap ang gobyernong ito, maraming nanonood sa kanila. Yung hindi nakakaintindi ng sitwasyon. Pero ang totoong matatalino at nakakaintindi ng sitwasyon na madali ang paratang, madali ang bintang, madaling magsalita, pero ang pagpapatunay ay wala. Aba, hindi maniwala sa kanila yun. Yung katulad nilang mapanlin lang ang kanilang nalilin lang. Kaya tandaan nyo, ayaw ko ng pangalanan. Dati at kasalukuyang politikong maiingay, sumasakay sa isong ito, yan ang kanilang dahilan. Nawala ang kanilang negosyo. Gusto nilang bumalik sa pwesto, hindi sila makabalik. Eleksyon o appointment o i-appoint, hindi nangyari. Yan po yan. Or nasa gobyerno, nawala sa gobyerno. Nanghihinayang. So yan yung sinasabi ko madalas, personal interest at political interest. Pag yan ang nagsama-sama, iisa ang gusto ng mga yan. Palitan si Pangulong Marcos. Ilagay nila ang paborito nila na ibalik ang mga Duterte. Dahil nung panahong yon nagpasasa sila. Nung panahong yon maginhawa sila. Nung panahong yon nakapwesto sila. Nung panahong yon kinukonsinti kung anong ginagawa nila. Kaya gusto nilang maibalik. Ngayon, hindi mangyari yon. Dahil ayaw ni Pangulong Marcos konsintihin ang kanilang maling ginagawa. Pang-aabuso sa kapangyarihan, korupsyon at marami pang iba. Yun yun. Kaya huwag kayong magpalinlang. Yun naman hong mga maiingay sa social media, yung karamihan po dyan, gusto lang magparami ng views, magparami ng subscriber. Hindi rin nila, karamihan dyan, hindi ko nila lahat, hindi rin nila alam ang kanilang sinasabi. Kulang na kulang din sa kaalaman kung paano nila ipaliwanag at i-justify ang kanilang mga topic. Nangungopya na lang. Kita mo, halos pare-pares ang tunog nila at dating nila kasi scripted ata yan. May nagturo sa kanila. May pinanser sa kanila. May nagkukuman sa kanila kung anong topic at kung anong gagawin. Katulad din ng kanilang mga troll at baser. Gawa-gawa lang nila lahat yan. Kaya pag sila nanawagan ng people power, nanawagan ng rally, tinan mo kakaunti. Hindi lang nilalangaw, pasantabi na binabangaw. Marami pa yung pulis. Marami pa yung vloggers. Kasi nga sila lang yun. Di katulad po ng matitino na pag nagparali, puno ng tao. Kasi matino sila dahil tama sinasabi. Mayroong pinanghuhugutan ng kanilang mga sinasabi. May katotohanan ng kanilang sinasabi. Pero yung lahat ay pambubudol, panggagamit, pang-aabuso. Tinan mo pag nagparali. Naghahakot na nga sila, wala pang mahakot. Pag hinakot nila, hindi nagtatagal, may aalis na. Di ba nung nakaraang mga rally, nandito pa si Harry Roque, nagagalit siya dahil, ang dami pang pagkain, bakit aalis na kayo? Ang tingin niya ng mga patay gutom pa yung kanilang naimbitahan. Huwag kayong umalis, marami pang pagkain. Okay, tamo. Hindi interesado doon sa topic. Kasi nga alam nilang malabo. Pero yung totoong may prinsipyo at naniniwala sa katotohanan, wala niyang pagkain, walang pamasahe, nandiyan sila, sariling galaw, hindi umaalis kahit umuulan, kahit mainit ang araw. Pero yung hinakot, binayaran, may limit ang oras niyan. Pag gusto nilang umalis, aalis yan, hindi mo mapipigilan. Lalo na pag nadinig lang, hop, ano ba itong pinagsasabi ng mga ito? Hindi totoo. Aalis yung mga yan.
Ayun, kaya ingat po kayo. Mula noon hanggang ngayon, posibleng tumagal pa yung kanilang ginagawa hanggang sa 2028 yan. Hanggat nandyan si Pangulong Marcos, ganyan ang gagawin nila. Paulit-ulit yan. Yung mga matatanggal sa gobyerno, kung dahil sa kung anong dahilan, sasama sa kanila. Yung mga nag-a-apply sa gobyerno sa iba't ibang posisyon, hindi nakuha, sasama sa kanila. Galit yan naman. Kunwari nagmamalasakit. Yung mga politiko, tuwing eleksyon, talo, sasama sa kanila yan. Kunwari sila dinaya o sila galit sa gobyerno. Yung mga incumbent ng congressman, senador at local official, pagka sumabit sa kasong ito ng korupsyon, tira nyo, iba na rin nasasabihin yan. Anti-Marcos na rin. Ganyan ang ibang Pilipino, ganyan ang mga politician sa Pilipinas. Ganyan yung mga taong makasarili. O bakit naman tayo maniniwala? Kaya kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, hindi nila ako kayang patigilin. Hindi nila ako kayang kontrolin. Sasabihin ko ang dapat kong sabihin sa abot ng aking kaalaman. Kilala ko sila kasi. Hindi man lahat. Pero marami kilala ko sa kanila. Business lang ang kanila. Position lang ang kanila. Pag hindi nila nakuha, kalaban na. Pag hindi ibinigay, kalaban na. Tapos gagamitin ng mga kahinaan, kahirapan ng masang Pilipino na kunwari kanilang pinagmamalasakitan, pero gamit na gamit lang yon, ginagamit nila. Ganun na, yun ang totoo. Hindi nyo napansin? 3 taong mahigit na silang nagpi-people power at nagpaparali. Wala naman dumarating na tao. Sila-sila lang. Mag-press conference, sila-sila rin dan. Wala namang iba eh. Di ba? Hanggang sa nag-away-away na nga yung mga vloggers nila. Marami na ngayon nag-away-away. Nakulong na nga yung mga amo nila. Eh kasi hindi nga nila na ipaglaban eh. Hindi nila nalilang ang tao. Pinapalabas lang sila yung malakas, sila yung marami, sila ang totoo. Kalokohan lahat yun. Puro panlilin lang, puro pambubudol. Tanungin nyo yung mga dating kasamahan nila mga vlogger. Alam na alam nila ang kalokohan sa loob. Nagsasalita na sila ngayon. Makikita ninyo, ang dami nagsasalita. O yung isang vlogger na kasamahan nila dati, si Joe Magno ba yun? Taga Davao. Kita mo kung magsalita siya. Alam na alam niya sinasabi. English, Tagalog, Bisaya. Sa rambol talaga yung mga sinasabi niya. Totoo yun. Alam niya eh. Dati siya dyan eh. Tama yung kanya paniniwala. Ba't yan naman ako? Bakit yan naman sila magiging DDS? Ay alam niya ang daming kalokohan. Nung araw eh, pinagmamalaki na DDS niya. Ganun-ganun. Pati yung kampo ni Kibuloy, pinagmamalaki yan. Alam niya yung totoo eh. Ang totoo, hindi ko pwedeng pagtakpat ang katotohanan laging mangingibabaw. Ang mga pampudol at panlilinlang, yan ang kapahamakan at yan ang sisira sa sektor at grupong gumagawa nun. Pag totoo, kahit anong oras, kahit walang script, kahit walang writer, walang director, wala lahat, lalabas ang totoo. Malasakit, pagmamahal. Kaya nga maswerte itong Marcos administration eh. Maraming volunteer na tumutulong sa kanya, nagsasabi ng totoo. Kasi kung aasahan mo lang yung PCO, wala, kawawa yung taong bayan. Ang bagal ng PCO, isa lang ang matino dyan, si Joseph Castro lang, yung mga nandyan, wala yan. Puro sweldo lang yata ang inaabangan. Wala. Mahina yung PCO, Presidential Communication Office. Nagtatagumpay lang ang gobyernong ito at nailalatag sa taong bayan ang tunay na kalagayan at pagsuporta kay Pangulong Marcos ang mga dahil sa mga volunteer at nagsasakripisyo, may paninindigan, may pagmamahal sa bayan, mga political vlogger na pro-administration dahil malasakit. Volunteer yan. Kung wala yan, kawawa talaga ang Pangulo. Maniwala kayo sa akin.